Pinag-aaralan pa ng mga otoridad at mga eksperto kung paano hihilahin ang sumadsad na coal barge at roro sa Manila Bay sa kasagsagan ng pananalasa ng Bagyong Lando. May ulat on the spot si Maki Pulido. Maki. Buong umaga na sumisid yung mga diver nitong private na salvaging company para tignan kung may sira sa ilalim. Itong roro, pati na yung roro type vessel, pati na itong barge na punong-puno ng coal. Pasado alas 9 kaninang umaga, sumampa itong mga diver at ilang empleyado nitong salvaging company dun sa tugboat malapit na nakadikit na halos dun sa coal barge, at ito yung naging staging area nila para sa ginawang diving operation. Ayon kay Armando Balilo, siya yung tagapagsalita ng Coast Guard, kailangan talaga muna kasi ng assessment. Hindi kasi ito pwedeng basta-basta na lang hilain. Kung may sira raw kasi sa ilalim na bahagi ng mga sea vessel, baka tapos hinatak, baka lumubog lamang. So depende na sa assessment. Kung may sira, baka maaaring hatakin ng konti palayo at gawin muna bago tuluyang hatakin hanggang sa final destination nung roro o kaya nung coal barge. Naghihintay pa tayo ng update tungkol dito mula sa Coast Guard. Kasama na sa assessment ng mga diver ang lalim ng pagkakasadsad ng mga sea vessel para mapagplanuhan daw ng maayos yung paghila sa mga ito. Ang barge na puno ng coal at yung roro type vessel nasadsad dito sa may Manila Bay sa lakas ng hangin ng Bagyong Lando. Yung barge magde-deliver dapat ng coal sa North Harbor. Yung roro type vessel naman ay mula pa Bataan kung saan ito nire-repair, natulak daw ng hangin hanggang sa Cavite hanggang mapadpad dito sa may Manila Bay. Pero ayon kay Balilo, wala nang danger na hahampas yung barge at roro sa baywalk dahil naabot na raw ng mga ito yung pinakamababaw na seabed. Kapansin-pansin lang na natulak na papalapit yung roro sa halos katabi na nitong coal barge. Ayon sa environmental group na Tanggol Kalikasan, ang dapat maiwasan ay yung pagtapon ng coal dito sa Manila Bay. Malaking dagdag daw kasi ito sa polusyon ng Manila Bay, sa ngayon na nga lang ay polluted na ito. Connie? Cedric? Yes, Maki, nabanggit mo may isang environmental group na minensyon na delikado nga pag manalaglag itong mga coal na ito dun sa tubig. May impormasyon ba tayo kung baka sakali na may nalaglag na ba na coal? Kasi alam naman natin naging maalon itong Manila Bay nung kasagsagan ng Bagyo, Maki. So far, yung itsura nito, Cedric, so wala pa tayong official details or official information tungkol dyan. I don't think kasama yan sa assessment nila sa ngayon. Pero sa tingin natin, mukhang stable pa naman itong barge. Wala pang nahuhulog mula dun sa mga sakay niyang coal. Ang pagkakapaliwanag sa atin, itong environmental group na Tanggol Kalikasan, ang delikado raw dito, yung kapag powdery. Hindi naman powder yung itsura nitong coal na nakasakay dito sa barge. Kasi kung powdered coal, yan na yung delikado na para sa kalusugan ng mga tao na makakalanghap. So ito naman, ang itsura niya ay buo-buo na coal. So ang pagkakapaliwanag sa atin, dahil buo-buo pa yung coal na ito, medyo contained pa yung dangerous elements niya. Ang problema lamang dyan ay kung halimbawa magkaroon ng dagdag na disgrasya rito at mahulog to sa Manila Bay, doon na talaga napakalaki ng environmental impact niyan sa karagatan. Cedric. Habang nagpapatuloy, Maki, yung assessment na sinasagawa ng Philippine Coast Guard, nabanggit ba nila kung nakikipag-coordinate naman itong mga may-ari, particularly itong barge na may dala ng mga uling o yung coal, Maki? Well, yes. In fact, kaya nga kanina ang pagkakabanggit ko, it's a private salvaging company. Hindi to Coast Guard divers kung sino man yung gumagawa ng mga assessments sa ngayon. Ito na yung mga divers at staff nung private na salvaging company na ang kumontrata may-ari nitong coal barge. Dahil sila na yung nag-arkila or nag-hire nitong salvaging company, they have to make an assessment. At the same time, sila na rin yung bahala, nahahatak, papalayo nitong mga sumadsad nila ng mga sea vessel. Cedric. Okay, maraming salamat, Maki Pulido.